Samantala, isang kasamahan na si Arlene Rax ang nagsabi patungkol sa sekreto mga passages at kanya itong inahayag sa kanyang vlog. Isa itong malaking revelasyon dahil kasama dati ni Kibuloy si Arlene Cawinong Stone at itong tingnan mga kaibigan. Yung kwarto ni Pacquiao, ito, ACQ room. Ito yung exit sa garage. Dalawa kasi yung garahe ni Pacquiao, garage 1 and garage 2. So ito yung exit, yung elevator nandito. Yung dati pong entrance ng kanyang mga tunnel dito lang yan sa gilid. Pero nakatakip na po. No? So ayan, populate nyo po ito at salamat po sa mga iba nating mga YouTubers who shared my information at yung iba natin no, na nanawagan na i-save natin si Stephanie. I really appreciate you guys for doing that. Kasi si Stephanie, ilang beses na rin yan lumayas, nag-attempt na lumayas pero walang success. No, walang success kasi nga si Kibuloy mamamatay pag wala yan si Stephanie. So ngayon, ito guys, yung dating, this is the possibility na pwede ring taguan ni Pacquiao or possible na yung tunnel ay abot na rin dito sa Old Bible School, yung unang Bible School na tinirahan namin before. So ito yung yung entrance, ito yung lobby, yung left wing niya, kung saan yung ni Pacquiao yung quarter, yung right wing. Ito yung sa likod namin. Dito yung yung kusina ni Pacquiao. Dito kami nagdadala ng pagkain o kumukuha ng pagkain. So, ito yung sinabi ko sa inyo guys na sa taas nito, ito yung tawag dito library ni Pacquiao na kung saan may bedrooms din si Pacquiao dyan. At saka, pero yung pinaka main bedrooms niya before sa first floor. So, may kasi may hagdan yung bedroom ko sa ilalim ng hagdanan. So, ganyan po ang ang design ng loob ng compound ni Pacquiao. So, ngayon, ito yung Old Cathedral, guys. Pinakita ko na dito sa inyo kanina. So, dito yung kwarto ni Pacquiao sa cathedral, sa Old Cathedral namin. Before siya magpipreach, dito muna siya magpapahinga. At itong tunnel na suspect ng ating sa pamagitan ng yung device na gamit, no? So dito mula dito sa cathedral papunta sa Kingdom, sa Jose Maria, sa JMC, at sa hangar niya. Parang Osama Bin Laden talaga itong style ni Pacquiao. So, ito yung hangar, guys. May bedroom din si Pacquiao dito. Kung meron nga lang tayong time kanina na ipakita ko rin dito ang loob ng hangar. Yung bedroom, yung lobby, yung front nila na kung saan nagsiserve sila ng mga alcohol, ng inumin. So, ito yung entrance, main entrance ng kanyang hangar, exit door, dalawa yung lobby niya. At ayan po, kaya kailangan talaga na ganito ang ginagawa ng PNP because Pacquiao, marami po siyang armas. Yung sinurrender po na armas after sa Senate hearing ay mga karaan po yun, mga lumang armas. I was there even though hindi na po ako pastoral, no? Nung bumalik po kami diyan kasama yung aking family dito sa US, pati nanay ko po nakapasok dyan sa kwarto ni Pacquiao kasi si Pacquiao, siya kapampangan kasi. Kaya mahilig siya mag-boast himself pa. Pinakita talaga niya sa amin yung mga collections niya of automatic rifles and automatic
firearms. Kasi alam niya na dito sa US kasi it's normal, it's part of our rights na mag-collect ng guns, ng firearms. Kahit ako, no, I'm collecting firearms too. It's legal here in the US. So alam niya na ganun. Kaya pinakita din niya sa amin yung kanyang mga collections, and he was so proud of showing his collections. Kaya alam namin na yung sinurrender ni Pacquiao na mga kunyari, mga armas niya, it wasn't enough. Marami po at mga automatic yung mga niya, yung mga armas niya. And I'm very sure na sa pagtatago niya ngayon ay may mga armas din siyang tago. Ito si Inting Canada, si Crisinte Canada na kasama niyang nagtatago ngayon, no? Kasamang wanted yan sa sa tawag nito sa Pilipinas. At ito guys, yung rough draft lang ito na plano guys, kasi wala tayong time na gumawa ng exact drawing. So ito yung kingdom, ito pala yung entrance dito. So ito yung entrance, pagpasok mo sa gate, andito yung Jose Maria College. Ito yung Star of David na kung saan kahapon dito na-observe yung 8 heartbeats, no? At itong heartbeats na ito ay nagtatakbo, naglalakad dito sa ilalim, papunta dito sa katedral hanggang dito sa kingdom. Tapos andito yung Old Bible School, at saka dito papunta sa kanyang hangar, na kung saan itong hangar na ito ay may lagusan sa airport, sa International Airport sa Davao. So yan yung rough draft na drawing. So ito yung mga heartbeats na nakita doon sa kanina lang sa ilalim ng Old Cathedral. So, ayan po. So, ngayon po, why am I doing this? Bakit ko ito shinare sa inyo ang information na ito? Kasi ako po ay nininiwala na streamlining the information is effective to share para alam ng lahat. Kasi when we hide information, that means meron tayong ibang agenda. Meron tayong tinatago. Gusto nating tulungan yung ating mga authorities, yung ating PNP na maging successful sila sa kanilang ginagawa, at matulungan din natin yung mga dati kong kasamahan na ngayon po marami po sa kanila ang nangangailangan po ng tulong, and I don't know how to help them, kung sila naman ay takot na humingi ng tulong. But there's information that I received na merong at least 60 of them now who are about to be punished, kasi suspected daw itong mga to na merong